Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:31 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kun aga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Si Tuto Gatulo ang laway. Hindi Lunes nga adlaw, June 15, 2026. Inday Sa sa ngalan sang inyong nga mga regular host, ngan kusa Emi Rose Santiagudo, kag Janelle Baclay, ako ang inyo kaupod, Hope Torrechande. Hay hay Good morning, good morning, good morning sa aton nga mga tagpalamati, especially no diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. supat malapor si Ikaduha na nga semana umpisa sang nagsugod ang school year 2026-2027. linago na ba. Yeah. And of course, no, long weekend sa Kalabana, no, sa mga mamumugon kaysang Biyernes gin sa ulog sang bugos nga pungsod Pilipinas ang ika-128 nga Philippine Independence Day celebration. Piling man sang ibig mo nanay. For sure naka-relax ang aton nga mga mamumugon, mga estudyante, mga manunudlo diri sa Western Visayas kasunod no sang long weekend and kabay pa no mas naintindihan sang mga ulihing tubo kung ano bala ang buot silingon no sang Philippine Independence Day kaya amugid na no ang gusto naton nga mapaalinton hindi lang ya regular holiday wala sang klase or wala sang trabaho but at the same time mas maintindihan ano gid balang buot silingon sang regular holiday Philippine Independence Day. Inday sa imo pagki ay ki Subo nga aga mga kaabyanan pila ka mga tupiko nga aton nga pagaistoryahan lakip na dira no ang pahanumdom sang PDRRMO. Inday Ini no kasunod sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao may mga realizations no may mga natun-an nga leksyon ang mga kabanwahanan mga probinsya sa pungsod Pilipinas panglakat sa natabo no nga mabaskog nga linog sa Mindanao. matatuga lilipat ang imo So ang PDRRMO kunang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kay gali na ba. may mga pahanumdom no tuhoy sa pagsunod sa National Building Code pagsiguro nga nasa husto nga standard ang tanan nga mga building o kon infrastruktura diri sa Western Visayas. And speaking of linog mga kaabyanan,
may nabalhag no nga sunod-sunod nga linog sa probinsya sang Antique patpato naton ina later no diri sa programa but nagsugod ining linog sa Aninii Antique alas 9 sa isang gabi kahapon no June 14. And subong nga aga no may ara sa gihapon sang mga nababalhag nga linog dira sa probinsya sang Antique. Katulog sang dugay. Hay, inday. Kahapon mga 9:06 no magnitude 4.2 Imo nali. ang balhag sang DOST Fivox na sundan ina sang 9:51 PM. Kahapon nga adlaw magnitude 2.5. Klaro nato no sa linog mga kaabyanan hindi tanan nga linog mabatsyagan no. Ang dugan ko, inday. Depende abi na no sa kabaskugon man sang linog but may isa kita ka friend no nagchat kagabi nga nakabatsyag siya sang linog no Mutatay. and gincheck man naton ang Fivox Nay. and tuod no nga may mga nabalhag nga pagtayog sang duta. Sil. So ang pinakamataas yara sa mga magnitude 4 samtang ang mga iba nga mga linog ara sa mga magnitude 2 no ang iya nga kabaskugon. Ay. Sa imo pang lakat, mata ko gamudlak. Sa imo kagayo. Anyway mga kabyanan, istoryahan naton subong man no ang hired on the spot sa ginhiwat nga Philippine Independence Day Job Fair sa Robinsons Mall. Pila bala ang nabalhag nga mga hot sukon hired on the spot. Bisan luspot lang ang balay. Basta wala lang. Kayang aton nga initial data 100 plus pero hindi pa to complete. We'll see subong no kung may ara na sang final data nagikan sa Department of Labor and Employment. Ako nga tunay. Ako sa imo nalipay. Ay. So para mahibaluan mga kaabyanan kung anong latest no sa Department of Labor and Employment especially sa ginhiwat nga Kalayaan Job Fair Ang dugan ko. sa June 12, 2026. Ay. Kay gali na Pila bala ang hired on the spot magatag sa aton sang report si Marian Grace Erenieta. Yan maayong aga. Hoping maayong aga sa imo kag maayong aga sa aton nga mga tagpalamati sa programa Iloilo Morning. Sakto ina hopino more than 100 sa aton nga mga job seeker sa ginhiwat nga Kalayaan Job Fair sa Department of Labor and Employment o Condole Region 6 ang hard on the spot exactly hopino 160 job seeker ang hats naton. So madumduman sang aton nga mga tagpalamati ginhiwat ang trabaho agad job fair sang Dole last June 12 kadungan man sa aton nga pagsaulog sa ika-128 nga Philippine Independence Day. So ginhiwat nino ang aton nga job fair dira no sa Robinsons Place main sa Ledesma Street no or diri sa aton sa city proper. Kag aga pa hopino nakita naton sa pagpadulong man naton didto hindi lang ginatos kundi linibo gid hopino ang aton nga mga job seeker nga nagpadulong didto sa may Robinsons Place para nga ti mag-apply sang ila man nga obra. Kag nakita kita didto hopino nga mga fresh graduate kiti sa aton nga makauturan mi ara kita sa mga universidad o kung mga Yes. kolehiyo diri sa aton sa Iloilo City kag sa iban pagidno nga probinsya sa Western Visayas ang nakahiwat na sang ila nga graduation. So pila didto sa ila hopi mga fresh graduates kag optimistic nga ti maka apply kag syempre maka mabaton sila no sa ubra nga ilang gin-applyan. So sa datos hopino nga nakuha naton gikan sa Department of Labor and Employment, may ara kita hopino nga 1,060
nga qualified nga mga job seeker naton, kag may ara kita 160 nga hard on the spot as mentioned, no, and may ara kita nga near hard nga 145. Maghambal kita nga near hard, amo ini sila hupi ang tani, no, gamay na lang gid kag manginhat sila, pero may mga kinahanglan lang, no, nga mga dokumento nga ipasa o kon mga ipaibdalom abi nga mga laboratory test. So that's why nga ginakabig ini sila nga near hard. For our HOTS Hopi, kalabanan ni sa ila na har bilang sales associate, bilang cook, loan officer, service crew, investment specialist, kag may ara makita no ang ato nga dole abi may ginatanyag ini nga government internship program o kon GIP. Amin ni kumbaga no ang ginahatag naton sa mga estudyante bilang nga naga-eskwela, pero kay ti subong break nila or summer break nila, pwede sila makarender sang ubra sa mga government offices. So may ginapang assign ni, for example abi sa DSWD, sa OCD naton, or dira mismo sa dole. And you know, Hupi, ha, ining mga GIP naton, kalabanan no, kung magsulod kita dira sa may dole, pila mi sa ila nga mga nahar, no, right after graduation nila, nakaagi bilang intern o kon GIP sang dole. So kumbaga may ara sila sang ihibalo na paano mag-ubra, no, or paano naga-work ang isa ka government office. That's why nga tigin absorb ba ni ini sila sang mga agencies kung sa diin sila na-assign. So inihopi na ang aton nga datos 160, that is, or this is from or this is as of 3 p.m. sang June 12. So ginahulat pa naton ang final data, hopefully today, no, makapagwa kiti ongoing subong ang flag ceremony sang aton nga dole. Hopefully makapagwa sila, no, sang listahan kung pila gid man bala ang aton nga hard on the spot kag ang aton no nga near hard, kag samtang Hopi, no, madumduman sang aton nga mga tagpalamati, no, every time nga may ara kita sa mga job fair nga gina-organize sa dole, may ara gid na nga mga help desk ang aton nga mga government agency. So kita man naton didto may ara kita Philippine National Police, may DSWD kita, may mga PhilHealth. Yes, para nga for Ibig. Yes, and SSS. Para nga for example, abi sa mga hard on the spot naton, hindi na nila kinahanglan pa, no, nga magkagto isa-isa sa sini nga mga office right there and then pwede sila maka-process, no, like for example sa police clearance nila, sang ila abi nga SSS o kung mga PhilHealth nga which kinahanglan gid nila, no, once employed na sila. So manami gid kiti ginhatagan gid, no, sang kumbaga time or ginhatagan gid space, no, ang mga government agencies naton nga magtanyag man sang services nila, kag kiti pwede man sila or nagatanyag or nagahatag man sila, no, sang ibang pagig nga mga services kung may mga ara ikaw abi nga queries dira o kung may mga reklamo ikaw, pwede ka that time, no, makapalabot. And apart from our job fair, ang dole naton Hopi nag-release man sang 7.9 million pesos nga bili sang cheque para sa livelihood ini, no, or integrated livelihood program sang dole for Maasin LGU. So gamiton ining pondo para sa ginapropose, no, sa Maasin Bamboo Association, Maasin Market Vendors Association, Maasin Barangay Kagawad Committee on Agricultural Association, Maasin Overseas Filipino Workers and Beneficiaries Association, kag katilingban sang pumuluyo nga nagaatipan sang watershed sang Maasin. So 5 projects ini siya, no, ang gimpropose nga makabaton sang 7 kabilugan na ini 7.9 million pesos. Yan, no, 160 hindi magnubo sa amuna nga numero ang hired on the spot, no, sa Kalayaan Job Fair sa Robinsons Mall sang June 12. Madamo, no, ang or mataas ang numero, but kung madumduman yan sa amuman sina nga numero ang hot sang 2025. So for Hopi do wala nagalayo, no, ang ining numero naton. Kag last time nagiwat makita sang Labor Day Job Fair sang May 1. So madamo-damo man ato, no, pero ikumpara naton sa Labor Day Hopi, no, ang number of job vacancies this time abi or last June
June 12 mga around 5,000 lang. Pero ang sang Labor Day job fair nato madamo-damo giman abi kada Labor Day mga more than 10,000 to siya nga job vacancies or nearly 10,000 ang aton nga job vacancy. So manami kiti hindi lang ka isa ka beses kumbaga nagahiwat sang job fair ang aton nga dole kundi twice a year. Labor Day naton kag syempre ang aton nga kalayaan job fair, Independence Day job fair. That is on top sa ginahiwat pa nga mga job fair sang aton nga mga Public Employment Service Offices diri no sa Western Visayas. So everyday kumbaga hopino kung may mga interesado kita dira nga mga kauturan nga nagapangita sang obra, pwede gid sila makapalapit sa mga peso. Kay nakabutang dira no outside sang ilang mga opisina, may mga bulletin dira no o kon mga ginatapikan sa dingding sa mga job vacancies nga pwede na nila ma-applyan lokal man o kon sa abroad. Yes, and very timely lang gid ya abi no sa kalayaan kay ti nagdungan man sa closing no kon graduation sa Yes. pila naton ka mga estudyante sa mga universidad diri sa Western Visayas, and yan hindi lang ini lokala, abroad man no ang pila sa mga gintanyag sa Labor Day job fair. Yes, correct. Inahopi no sa 5,141 naton nga job vacancies ang local diri hopi nga employers 56 kung sa diin nagtanyag ini sila sang 3,452 vacancies. Ang overseas naton may ara kita tatlo ka employers, pero although tatlo lang ka employers, ang vacancies nga gintanyag sang sini nga mga employers naglabot sa 1,689. So madamo-damo man no ang aton nga mga job kumbaga gintanyag no nga obra lokal and abroad. Yes. With that, yan no, madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tulok sang dugay. Hay. Nabatian mga kaabyanan ang update sa Kalayaan Job Fair kung sa diin di magnubo no sa 160 ang hired on the spot. Mapunggan manghay-hay. And imagine no, 5,000 plus ka vacancies ang gintanyag sa Kalayaan Job Fair. Gamudlak sa Dako nga oportunidad para sa mga nagapangita sang trabaho. Porsilana ang dugan ko inday. Ha 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 hay. Kay gali na gumba. Meanwhile, mga kaabyanan, sa ilo kita, no? Sa Iloilo Provincial Capital, si PDRRMO Head Cornelio Salinas may mga pahanumdum Gugmang sa mga pumuluyo hay. para sa bilang preparasyon, no? Pagpanghanda sa mabaskog nga linog. Kaya again, i-emphasize naton nga hindi naton mapaktan kung saan luntad ang linog. And may mga realizations kita no sa natabo nga 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. So yari mga kaabyanan no, pamatian ta Ang dugan ko inday. si PDRRMO Head Cornelio Salinas Kay gali na. para sa mga pumuluyong Ilonggo. Yeah. Entire population naton, community, to be informed, to come up with a muscle memory on what to do in case of earthquake. Sa nakita namon nga sitwasyon sa natabo sa Gensan, the Soxargen area, Central Mindanao and Davao region, we have a share of that fault line. Dito sa Soxargen area, they have the makilala fault line kag diri sa Sarangani. Diri sa aton, I want to alarm everyone that we have an magnitude 8 triggering fault line. The West Panay fault line, 1948, Lady Kaykay, 8 magnitude 8. Negros Trench. Si Negros Trench, on our high seas facing the first district, pag inigot niya si Iloilo City, isa na mo nakalayo to sa first district, 2-story building. Pag ginhit niya ang gimbal na area, dapat nakita nyo naman, may historically, may mga data kita masunod-sunod ang paglinog sa first district. 4-story building. So, million of tons of water moving towards inland, ang muna ang sitwasyon. So, let us come up with appropriate preparations for it. And we do not want it to happen, of course, in prayers.
But sa nag-collapse ng mga buildings, ano ang lessons learned natin sa nag-collapse ng building sa Gensan, Davao Region, Central Mindanao, Davao? Ano ang lessons learned natin dito? We need to inventory some threshold sa aton mga buildings. Capitol, ang kaya niya ni magnitude 8, as they say, according to engineers. So meaning, pag magnitude intensity is 6 or 7, kaya patindog pa siya. Ari kita sa sulod is tawhay kita. But, kung ang threshold sa iba nato ng mga buildings, private man or public, vertical and horizontal, the threshold is 6. Kagang nag-hit sa aton because we have this generator, earthquake generator, which panay, kung 7 or 8, then there would be more injuries and damages. So, the Provincial Disaster Risk Reduction Management Council has endorsed a resolution to the provincial board that there would be a walk the fault line. All government agencies will walk the fault line from Aklan, Capiz, Iloilo, Antique side and determine kung anong nikalabang si West Panay fault line. So that all big ticket projects nga magihan sa fault line hindi na pagbutang, vertical or horizontal. Kita niyo naman nga ang mga gafold, ang mga karsada dito sa Mindanao nga na-hit sang 7.8 magnitude, amo man na matabo sa aton diri. So, the building officials of the different local government units should check now the threshold of all the buildings. Kaya nga, ang target sa atong governor, in all calamities for that matter, is zero casualty. Di karon kaya ang atong mga buildings, ang threshold nila very low. 6 and 7, bagsak na siya. So we need earthquake resilient buildings. We need earthquake resilient buildings like Taiwan, like Japan, na pag 7, nearing 8, nagatindog pa. Sa atong diri, 7.8, tamo na nagkalabagsak sa Mindanao region. So hopefully, diri sa Panay Island, we should, our government, our building officials should be aggressive in enforcing the building codes. If a particular building collapse, yung kamay lang ang intensity or magnitude sang lino, nag-collapse na siya, tamo nagkalamatay, there will be blood in their hands because they fail to aggressively enforce specifications of materials, the level na kinahanglan nga pag-uno ng mga building to include vertical and horizontal. Kaya nga, pag once it collapse, amo man na ang level ng gastuson sa gobyerno. And now, pila ka bilyon subong ang nagkalaguba sa Mindanao region because of 7.8. So, an appeal to our government officials, an appeal to our building officials, enforce the building code so as to save lives. Again, if a particular building collapse because you fail to abide by the requirements of the specifications of the material, there would be blood in your hands. Nalantawan mo, bumagsak siya, ay ako nang engineer na. O nag-collapse, may patay, pulo, 90. Then, our capabilities for collapse structure search and rescue, we have limited. Ang isa ka pinakamagasto na training on collapse structure search and rescue, amo na siya. No? Basic life support, barato lang. Standard first aid, barato lang. EOC operations, barato lang. Pero sa collapse structure, it will be 15 days, million ang gastos. 6.5 million ang gastuson sa isa ka team nga undergo mo sa collapse structure. So, this should be a whole of the society approach now ang inaano naton sa Lino. There's no instrument that can detect Lino, but the level of preparation should start on the individual engineer looking at the structure during the construction in all construction sites now. Horizontal and vertical infrastructures. We do not want to see a building collapse because you are the involved engineer, then you are responsible for it to collapse. So, do not cut the budget. It should be cost efficient to protect lives and properties. Pagbagsak na, billion man nagyapon ng gasto, parehas ng gyapon. So, gastusan na lang tamat ang dapat nga budget. Para nga malitawa natin matabo ini. So, we need to be aggressive on collapse structure, search and rescue. Ang atong mga public roads and highways, do we have the structural integrity improvement? The cost of
tatlo na siya, rebar scanner, depth analyzer, tatlo na sila may requirement, it costs 3.5 million. So, the provincial government, under the instructions of the governor, that we need to buy the structural building integrity instruments. That is the level of preparations to include na kami diri nga floor, ma-purchase man ang provincial government some iya hard hats. Na batian mga kaabyanan si PDRRMO Head Cornelio Salinas. So ano bala ang mga ginpatpat no sang PDRRMO chief? Una dira no ang enforcement sang building code. But silingon no kada mga munisipyo, mga LGU i-enforce gid no ang National Building Code nga nagaset sang standard no sa mga infrastruktura Hindi maka diri sa aton sa pungsod Pilipinas. And isa man sa ginpunto sang PDRRMO head no nga ang Iloilo Provincial Capital may igkasarang sa magnitude 8 nga linog. Hinasandig sa assessment sang engineering department sang Kapitolyo Provincial. So ang Capitol may igkasarang sa magnitude 8 no. Kamusta ang iban nga mga building o kon infrastruktura no sa probinsya sang Iloilo? That is why isa sa mga gina-recommend no ni Cornelio Salinas nga i-inventaryo ang kapasidad igugma kung tagit sang tunay. sang mga building sa probinsya sang Iloilo kag sa Western Visayas. Again, highlighting the fact nga may ara kita sang earthquake generators. Sa balay Ang West Panay Fault pay kag ang Negros Trench. sa imo pang lakat matakugamudlak sa imo kagayon matakugalilipat ang imong nasupat malapor sila. And may ara kit kita yan, no? Sang history sa mabaskog nga linog, ang Lady Kaykay, ang sentro, no? Nabalhag sa Aninii Antique. Hindi po silingon nga ang history ara sa Aninii Antique, ang mga kalapit nga probinsya, hindi na yan magpreparar. Again, hindi nato mapaktan ang linog, kag wala man kita kabalo kung sa ano nga mga lugar maluntad no ang linog kay as we speak wala sang instrumento nga may igkasarang no nga magtumod sina. So amo na ang mga suggestions and recommendations no appeal sa PDRRMO. Ang obrahon man no sang or isa man sa gina-recommend no sa PDRRMO Katudo ang laway ining walk the fault line bala no ipang kadtuan i-check no ang mga alagyan sang West Panay Fault sa imo nalipay kag i-check no ang structural integrity sang mga infrastruktura. Ang pag-purchase sa mga kagamitan para mag-assess ang structural integrity ang ara man no sa mga priorities sang Kapitolyo Provincial. upat malapor sila na ang Mga kaabyanan, speaking of linog, na-mention nato may mga linog nga nabalhag no sa province of Antique, partikular sa Aninii Antique. So June 14 alas 9 sa isang gabi nabalhag ang magnitude 4.2 nga linog ug mga walay sa Aninii Antique nga may kadalumon nga 10 kilometers. Ginsundan ini sang 9:51 PM no June 14 magnitude 2.5. pay ay Pagka alas 10:31 sang Hunyo 14 nabalhag ang magnitude 2.2. lakot sa imo kagayon matakugalilipat Sang alas 11:22 man no kagabi ang magnitude 4.3. Ang instrumental intensity 3 no City of Sipalay sa Negros Occidental and City of Bago sa Negros Occidental. Kay kung lantahon lang ang balay do yara dila no lapit sa Negros Trench ang linog. Hindi siya ya sa kalupaan no kundi sa baybayon siya ya mga kaabyanan. nalaytay kung mamo
sa akon nga tuwa. Ang magnitude 4.3 nga sa Aninii Antique ang iyang sentros or lokasyon sang alas 11:22 sang June 14 nakadalumon nga 11 kilometers. Ang imo nga supat. Samtang sang 11:34 PM kahapon 4.7 magnitude. Kay gali na gumbang. Alas 12 sang kaagahon no sang June 15 magnitude 2.5. 12:39 no sang kaagahon June 15 2.4 magnitude. 12:59 AM June 15 magnitude 2. 2 AM no sang June 15 magnitude 3.6. Inday sa May ara man na balhag alas 3 si sang kaagahon magnitude 3.3. 4 AM kaina magnitude 2.9. Inday. Magnitude 3 no 4:28 AM. Tugan ko sa imo nali. So kabay pa no nga hindi na magtugas ang dako nga kahalitan no ang linog hindi na ini masundan. Lakat matagugam mo lapit sa And sa aton nga mga kauturan no especially diri sa Panay Island mangin aligmat man kita no and dapat may ara gid kita sang go bag. Ang oras sa Radyo Pilipinas 9:01 sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pag-upod and sa mga nagtutok sa Iloilo Morning no via Facebook Live kag sa radyo sa 5:05 AM. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan. Thank you man sa aton mga katuwang technical. ay kiay. Si Tuto Gatulo. Sir Alan Defante sa studio kag sa transmitter si Sir Rochelle Jones Hotaher. Inday. Ang kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Trichante kaginiang Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.